may Taylor Swift fan. Hello? Bakit mo ginagaya ng t-shirt? Ano yun? Bakit mo ginagaya? Saan? T-shirt ko. Ano kasi yung t-shirt ko? So, saan tayo manonood ng concert? Taylor Swift. Summer after high school. Kakaiba ang pakiramdam, pero salamat, sabi ng aktres na si Kim Chu bilang reaksyon sa mga komento ng mga netizens na sinusubukang itugma siya sa on-screen partner na si Paolo Avellino, lalo na ngayong pinopromote nila ang kanilang bagong serye na, What's Wrong with Secretary Kim? Ang serye, sa direksyon ni Chad Videnes, ay isang lokal na adaptasyon ng Korean hit na may parehong pamagat. Magsisimula itong mag-stream sa Viu sa ika-18 ng Marso. Minsan, we would read stuff about us on X. It's a happy feeling that, even at our age, sinusubukan pa rin ng mga tao na shape kami. To prove their point, they would say things about us na pagtatawanan lang namin, but we're very thankful for their support, Kim told reporters during a grand media gathering over the weekend. Unang nagkatrabaho ang dalawa sa dramatic thriller na, Linlang. Sa isang punto sa press con, ang duo, na pinagsama-samang kilala bilang, Kim Pao, ay hiniling na pag-usapan kung ano ang tama tungkol sa isa't isa, bilang isang dula sa pamagat ng palabas. To this, Paolo said, ano ang tama kay Kim? Lahat, maayos ang takbo para sa kanya, career-wise. There's only one aspect that's not right, sabi ng aktor, na malamang na ang tinutukoy ay ang kawalan ng romantikong relasyon ngayon ni Kim mula noong kakahiwalay lang nila ng long-time boyfriend na si Sian Lim. Sa tingin ko alam niya ito. Kailangan lang niyang maging mas positibo sa kanyang pananaw. Lahat ay tama sa kanya. Maganda siya at may magandang career din. Perpekto si Paolo, iyon ang madalas na ilarawan ng karakter niya sa seryeng ito. Siya ay napaka-profesional at ngayon ay napaka-nakakatawa. He is being himself, that's what makes him right, sabi ni Kim. Hiniling din kina Kim at Paolo na ibunyag ang mga hindi pangkaraniwang bagay na ginawa nila para sa pag-ibig. Pabirong tanong ni Kim kay Paolo, what's love, anyway? Nakalimutan ko na. Ipapaalala mo ba sa akin? Maaari bang ang sagot ko ay isang bagay na ginawa ko para sa isang kaibigan o katrabaho? Sa palagay ko ang pagsang-ayon na gawin ang Secretary Kim, ay ang pinaka-hindi pangkaraniwang bagay na ginawa ko para sa aking pagmamahal para kay Kim. This is to repay her for everything she gave us in Linlang. As a way to give back to her, nandito ako sa series na ito, sagot niya. Ipinaliwanag ni Kim na isang hamon para kay Paolo, na heavy drama ang forte, na maging bahagi ng isang romantic comedy series. Nakakatuwa siya sa show na ito. You will not see the usual Paolo Avellino, declare ni Kim. I think if this was offered to me and Kim was not the leading lady, I would have two thoughts. Ito ay dahil kina Kim at Sir Deo Endrinal, the late business unit head of Dreamscape Entertainment, ani Paolo. Sinabi ni Kim na marami siyang ginawang, hindi pangkaraniwang bagay, bilang isang paraan upang ipakita ang kanyang pagmamahal sa mga taong pinapahalagahan niya na hindi na niya itinuturing na kakaiba ang mga ito. I'm such a giving person, it's my nature. Ayokong may nakakaramdam na iniwan. Nagbibigay ako hanggat kaya kong ibigay. Patuloy akong gagawa ng mga bagay para sa mga tao dahil sa pag-ibig. Hiniling din sa kanila na ihayag kung ano ang mahal nila sa isa't isa. Si Paolo ang unang sumagot. Noong bago pa lang ako sa ABS-CBN, gusto ko nang makatrabaho si Kim, hindi lang ako binigyan ng pagkakataon hanggang noong nakaraang taon noong ginawa namin ang Linlang. Gusto ko siyang makatrabaho hindi lang dahil bida si Kim, kundi dahil gusto kong magtrabaho kasama ang mga taong mabilis magtrabaho at alam ang kanilang ginagawa. Wala naman kaming naging problema sa set. Dagdag pa ni Kim, alam ni Pao ang trabaho niya bilang artista. Napaka-consistent niya. Pareho kami ng passion pagdating sa trabaho. Gusto namin ang parehong mga bagay. Masaya na sa wakas ay nahanap ko na ang aking boy counterpart. Pareho naming sasabihin, magtrabaho tayo ng mabilis, ngunit magtrabaho ng maayos. I'm her low-bat version, pagsingit ni Paolo. Oo, ako ang high-energy na bersyon. Nagulat ako na pumayag siyang gumawa ng rom-com project sa akin. I admire him because of that, ani Kim. Now we know na, as an actor, kaya niya lahat.
Magugulat ka sa ibinigay niya sa amin para sa palabas na ito. Sa kabilang banda, sinabi ni Paulo na namangha siya sa kakayahan ni Kim na itakda ang mood sa set. Ang napansin ko noong una ko siyang nakatrabaho, kapag malungkot si Kim, magiging somber at gloomy din ang set. Kung siya ay nasa mataas na enerhiya, ang set ay magiging energy Z din. Ngayon lang ako nakakilala ng taong kayang mag-set ng energy level ng isang buong set, deklara ni Paulo. Asked to give their opinion on office or workplace romance, Paulo said, "It's always better to be professional. Gusto kong palaging maging profesional sa set o kapag nagtatrabaho ako, ngunit naiintindihan ko na nangyayari ito, lalo na kung nagtatrabaho ka sa parehong tao araw-araw, 8 oras sa isang araw. Sa palagay ko, kailangan lang pumili ng naaangkop na setting." Sumang-ayon si Kim kay Paulo, ngunit idinagdag, "Alam ko na sa ilang mga kaso hindi ito makakatulong, lalo na kung nagtatrabaho kayo ng mahabang oras araw-araw. Para sa akin, mas mahalaga ang magandang resulta ng trabaho, dahil iyon ang aking nilagdaan. Ang pagtatapos sa isang buhay pag-ibig ay isang bonus lamang. Hindi mo nais na akusahan ng hindi pag-concentrate habang nasa opisina kung inuuna mo ang iyong puso kaysa sa iyong ulo."